Magandang balita ito mga kapatrol. Kai Sotto maglalaro sa preseason game ng Koshigaya Alphas versus Autonomia Breaks. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Magandang balita ito para sa mga Kai Sotto fans na matagal nang naghihintay na maglalaro ulit ang ating idol. Matagal-tagal na rin hindi natin nakikita si Kai na naglalaro ng competitive basketball simula nung nagtamo siya ng injury versus Georgia sa Olympic qualifying tournament. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro si Kai para sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas at dito natin makikita kung ano ang kanyang magiging role in the coming season. This is a must-watch preseason game ni Kai dahil wala pa tayong idea kung gaano kalakas ang kanyang team. Ito ang first time na sasabak sa isang laro ang Koshigaya Alphas against B1 team dahil galing sila sa B2 ng Japan B-League. At titingnan rin natin kung totoo ang mga nakukuhang info ng ating source na started kaagad si Kai at siya pa ang gagawing main man ng team sa opensa. And we are very happy na siguradong maglalaro si Kai upang makapag-adjust kaagad siya sa sistema na pinapatakbo ng kanyang bagong team under head coach Anzai. Magandang kalaban ang Autonomia Breaks dahil sa kanilang dalawang big men import na sina Gavin Edwards who is averaging almost 17 points per game and almost 10 rebounds. Nandyan rin ang kanyang twin towers na si Grant Jarrett na isang legit 6'11 big man na nag-average naman ng 11 points and 6 rebounds. Magandang matchup ito para kay Kai kung kakayanin niya ang physicality at galing ng dalawang higanting import ng Autonomia Breaks. Magandang winning tradition rin kasi itong Autonomia Breaks dahil sila ang pinakaunang Japan B-League champions noong 2017. Kaya mahirap na challenge ito para sa bagong salta sa B1 na Koshigaya Alphas. Pero with the presence of Kai, ay siguradong may panlaban ang Alphas versus Breaks sa kanilang preseason game ngayong September 8, Sunday. At balitang NBA naman, Dwyane Wade ipinaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ni LeBron James ng Los Angeles Lakers at Kobe Bryant. Ipinaliwanag ni Dwyane Wade ang dating NBA guard ang pagkakaiba sa pagitan ni LeBron James at Kobe Bryant. Isa sa mga mas masayang debate sa nakalipas na 20 years sa NBA ay kung sino ang mas magaling sa pagitan ni LeBron James at nang yumaong si Kobe Bryant. Pareho silang halimbawa ng kadakilaan pero bahagi ng laro ang mga debate. Naglaro si Kobe Bryant sa Los Angeles Lakers sa kabuuan ng kanyang karera habang si LeBron James ay nagpalipat-lipat ng mga koponan ng ilang beses. Si Kobe Bryant ay may 5 NBA titles habang si LeBron James ay may 4 na titulo lamang sa kanyang mahabang karera. Ngunit si LeBron James ay may 4 na MVP awards habang si Kobe Bryant ay may 1 lamang. Si LeBron James ay isang 4 na beses na NBA Finals MVP habang si Kobe Bryant ay nanalo ng parangal na ito ng 2 beses lang. Bawat manlalaro ay may kanya-kanyang estilo pero ang tagal ng karera ni LeBron James ay talagang kamangha-mangha. Kahit na pumasok siya sa kanyang record na ika-22 NBA season, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng lakas. Sa kabila ng mga pagkakatulad ng dalawang star players na to, marami ring pagkakaiba ang dalawa. Si Kobe Bryant ay may Mamba mentality na nagtuturo ng mas matinding pagsisikap para makamit ang mga resulta, samantala si LeBron James ay gumagamit ng discarding pag-iisip para talunin ang kanyang kalaban. Bawat paraan ng pamumuno ay nagdulot ng malaking tagumpay,
Pero kung paano nila pinasimple ang mga bagay na to ay ang nagtakda sa pagkakaiba ng bawat isa. Ang dating NBA star na si Dwayne Wade nagpaliwanag ng pagkakaiba sa pagitan ni James at Bryant sa episode ng 7pm in Brooklyn kasama si Carmelo Anthony. Sa isang kamakailang episode ng 7pm in Brooklyn kasama si Carmelo Anthony, tinukoy ng dating NBA star na si Dwayne Wade ang mga pagkakaiba sa pagitan ni LeBron at Kobe. Kobe has this mystique about him that he was just like he just worked so hard all the time, and Bron don't have that. But you all have never seen Bron work. I've never seen nobody work like him neither. It's just different how they work. Wade played with LeBron James in the Miami Heat, so he got to see him up close on a daily basis. He only got to play with Bryant on the Olympic teams. I think the greatest I've ever seen LeBron, I get to see him at practice every day. I've never seen nobody be that consistent in practice. Like you're going to consistently dominate, so the level of obsessiveness that they both had is the way they did it totally different. Both LeBron James and Kobe Bryant wanted to build legacies for themselves in the game of basketball, and they have done so. Kobe Bryant's basketball chapter is done, but his legacy lives on forever. And LeBron James is still writing his, but he has hinted at retirement coming down the line soon. Appreciating greatness is something that we can all do a better job while these players are still on the court. Habang si Paul George, dehens kawalan sa Los Angeles Clippers, ayon kay Coach Tyronn Lue. Marami na ang tinabangan ng Los Angeles Clippers sa poll nang mawala si Paul George nitong offseason. Tumalon si Paul George sa Philadelphia 76ers at may nagsasabing mangangamuti na ang Clippers sa 2024-25 NBA season. At sa survey ng ESPN, sa mga team executive and scout ng NBA, kung aling team ay may pinakamasagwang offseason, pumangatlo nito ang Los Angeles Clippers. Pinauwi si Kawhi Leonard mula sa camp ng Team USA dahil hindi pa 100%, pero positibo itong si Tyronn Lue na handa na ang star pagdating sa training camp on October. Kinuha ng Los Angeles sina Nicholas Batum at Derrick Jones Jr. kamasak sa iniwang pwesto ni Paul George. Dinagdag din si Coach Jeff Van Gundy bilang lead assistant at defensive coordinator. When you lose a guy of Paul George's stature, instantly people think, oh, they can't win, or they're not going to be competitive. But that just challenges me even more. I can't wait to prove everybody wrong. At yan ang sabi ni Coach Tyronn Lue.